Pag-usapan pa natin ang bagong bukas na Sentro de Turismo sa Intramuros kasama si Mobile Journal Francis Orsio. Francis, napakaganda ng mga video at pictures ng Sentro de Turismo. No? Kamusta ang pagbisita mo dyan? Pops J, nung kaninang umaga bumisit na tayo doon, nakita rin natin yung pagdagsa ng mga tao doon. Actually, kaninang 9 a.m. nung pagbukas pa lang nito, sabi nung nakausap natin na administrator, marami na agad na nakapila sa labas ng Sentro de Turismo Intramuros. At dahil nga mainit yung ating paligid o mainit sa labas, pagpasok mo ng museum dyan sa Sentro de Turismo Intramuros, malamig yung mararamdaman natin. Hindi siya mainit, fully air-conditioned, talagang ma-enjoy mo yung pagpasok at pag-iikot dyan at malalaman mo talaga yung mismong history ng Intramuros, Pops J. Maganda, no? Maganda yung mga nakita natin, no? Visual representation ng ating kasaysayan, no? Ano ang reaksyon nung iba pang mga bumibisita dyan? Kamusta naman daw ang interactive experience na tinatawag? Actually, Pops J, maraming natuwa doon sa mga ino-offer nga nitong Sentro de Turismo Intramuros kasi hindi lang siya basta mga display ng mga artifacts or itong mga religious icons nga na makikita natin dahil naging malaking part nga ito ng kasaysayan ng Intramuros. Halimbawa kung dyan sa makikita ninyong video, meron dyan yung mga virtual map, mas malalaman at makikita natin kung ano ba talaga yung kabuang laki halimbawa ng Intramuros. Tapos yung sa nabanggit ko kanina, meron din doon yung mga headphones doon. Pag pinakinggan mo yon at nanood ka, mapapakinggan mo kung paano ba nagsimula naman yung San Ignacio Church, kung nasaan naman yung kinatitirikan ngayon, yung yan nga, yung pinuntahan natin na Sentro de Turismo Intramuros. Maraming mga natuwa, Pops J, kasi iba't iba din yung mga pumunta doon. Merong mga magkakaibigan, magkasintahan at may mga pamilya. Tapos may mga iba't ibang age group din, may mga matatanda at bata. Kita natin sa kanila yung na nag-enjoy sila. At ayun nga, maraming ka talagang matututunan doon sa loob, Pops. Parang walking through history, ika nga, ano, Francis, napakaganda nung experience na, lalong-lalo na sa mga estudyante. May limit ba ang pwedeng pumasok? Mukhang malaki naman yung espasyo, no? Okay lang ba yung walk-in o kailangan magpa-schedule? Pops J, pinapayagan naman yung mga walk-in o yung mga bibisita agad-agad doon sa mismong museum. Pero para daw mas ma-enjoy mo yung experience doon at pwede ka rin makapag-book ng mga halimbawa mga tourist yung mag-guide sa iyo. Pwede rin naman online via online website nitong Intramuros Administration. Pero ayun nga, kanina wala naman tayong nakitang limit pero nililimitahan lang sa 30 minutes. Yung pagdagsa ng mga tao, nakita natin dahil marami yung mga pumupunta doon sa loob, medyo nilimitahan nila sa up to 100 lang yung mga tao tapos 30 minutes lang yung itinatagal nila sa loob. Pero sabi naman ng Intramuros Administration, sa ngayon dahil nakita pa nila yung pagdagsa, talagang nilimitahan muna nila. Pero ayun naman, tuloy-tuloy naman yung pagtanggap nila sa mga walk-in na visitors tapos doon sa mga maagang nag-book, talagang ina-accommodate naman din nila, Pops J. Yung 30 minutos, Francis, mukhang bitin yun, ano? Para completely to absorb kung ano yung pwede mong matutunan at ma-experience. Nabanggit mo na hindi pa tapos, hindi pa completely finished ang construction nitong Sentro de Turismo. Ano pa ba ang plano nilang idagdag? Pops G, yung mismong napuntahan natin sa loob, yun na yung halimbawa ilan sa mga nakumpleto na. Pero doon sa may labas ng building ng mismong San Ignacio Church na ginawang ang museum, yun pa lang yung ilan sa inaayos at tinatapos nila kasi hindi pa daw tapos yung interior at exterior design nitong mismong Sentro de Turismo Church. At inaasahan nga natin by December this year ay matatapos na ito at mas lalaki pa kasi hindi lang sa first floor yung nakita natin ng mga merong mga artifacts nga at ino-offer nila na attraction doon sa loob ng museum. Nakita natin sa may taas din, expected natin na inaasahan natin na ayun nga magkakaroon pa ng iba pang attraction dyan kapag natapos na yung buong mismong Sentro de Turismo Intramuros, Pops J. Napakaganda. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Orsio.